Nila to dito sa akin, ang issue nito, pina-repair na dati daw ito, tapos medyo nagkaka-problema. Ngayon, muugong na lang, hindi wala na daw siya sound, and then maugong na lang siya. Pero wala naman siyang protect or anong sistema diyan eh, ano. To my vlog. Ayun oh, todo kayod tayo nito. Kayod Marino, sabi nga ng iba eh. 6:40 na ng gabi. Yan o, dilim na sa labas. Medyo umuulambon pa. Yun, kakatapos ko lang gumawa ng saan na ba yun? Isa. Yan, itong Ace na LX20. Kaya sunod-sunod rin natin Ace na LX10. Tapos ito, may naka-line up pa ako. Shoutout sa may-ari nito. Kung nakaraan yung sa may Mikkel na C18 ba yun? Taga Obando. Ito naman taga Bukawi. Bukawi, Bulacan. Tama ba? Sana tama yung pagkasabi ko. Bukawi, Bulacan yata yun. Yun. Shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo dito sa akin. Kahit malayo yung Bulacan eh, nakarating pa rito para magpagawa lang. Yun, kaya dinala to dito sa akin. Ang issue nito, pina-repair na dati daw ito, tapos medyo nagkaka-problema. Ngayon, muugong na lang, hindi wala na daw siya sound, and then maugong na lang siya. Pero wala naman siyang protect or anong sistema diyan eh, ano. Yan. Pero pasensya na kayo, maingay ha. Maingay yung mga motor eh. Tabing kalsada tayo. Kapag may speaker daw, maugong na yung speaker niya. Makasabi ko baka may lumalabas na kung anong DC dyan. Ngayon, ito yung mission ko for today's video na naway may fix ko. And then, yung usapan namin dito, katulad lang din sa mga ibang kwan sa gawaan ko, katulad ng LX20, package na gagawin natin. Bali, pipix bias natin siya. Mag-add tayo ng transistor, and then maglalagay na rin tayo ng fuse. So ngayon, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko lang itong takip kasi nagmamadali ako. Dami ko nga buling gawa kasi puro power up yung gawain natin ngayon. Sinisingit ko lang itong mga ace nito. Ngayon, stay tuned. Tanggalan natin yung takip niya. And then, ito yung pinakalaman ng Ace na LX20. Kasi madalang lang eh. Nakailang LX10 pa lang tayo eh. Yan. Meron siyang trippers sa mga hindi pa nakakalam. Yan, trippers kabilaan. Tapos, ito siguro yung pinagawa niya nung una oh. Kasi iba na yung nakalagay dyan oh. Ba't parang ang layo? 3.3 nakalagay dyan oh. 3.3K. Nilagay niya is 2.7. Parang malayo ah. Nakalagay na, naka-indicate na yung 3.3. Yan. Parang wala naman ako nakita na sunog or ano pa. O yun lang, ganun pa rin naman gagawin natin eh. Babaklasin pa rin naman natin to kasi magdadagdag tayo ng transistor. And then magpipix bias pa rin naman tayo eh. Kailan pa rin natin baklasin. Ngayon, stay tuned lang kayo, babaklasin ko lang ito. Binaklas ko na yung board, bali dalawa. Pasensya na kayo ha, kung nagmamadali tayo. Ano oras na eh, mag-alas 7 na eh. Ano oras na naman makauwi solid sa bahay nito. Kung tayo ngayon, parang December tayo ngayon na nag-aabol pa rin. Basta maraming salamat sa mga nagtitiwala ng kakayanan natin na kayang gawin yung mga unit nila. Ito paano eh, may trabaho tayo. Ibig sabihin ganitong nag-overtime tayo, may gawa tayo. Ayan na, ito na yung board. Ang ginamit na board dito is parang same lang naman eh. Same lang naman sa LX20. Iba lang yung pangalan dito. Yung voltahe lang nagkakaiba yan. In terms sa may bias na, same lang naman eh. Tapos, ano ba kanina? Ito. 2.7 na nilagay dito na 3.3. Naka-indicate na nga sa board yung 3.3 oh. 2.7 na nilagay. Kahit yung katabi niyan, 3.3 rin yan eh. Yan. Palitan na lang natin yan pag nabaklas na natin yung board niya. Tapos i-fix bias na natin. Okay, stay tuned lang. Babaklasin ko lang ito. Katulad sa mga previous vlog sa mga vlog natin na iba na kasi hindi nga na tayo nagpo-full demo tutorial eh. Babaklasin, papalitan, and then sasabihin ko na lang kung anong mga value at anong mga pinagpapalitan ko. Para di na gaano maba yung oras natin. Binaklas ko na sa may heatsink. And then binaklas ko na rin yung trimmer niya. Yan, yung value dito is 202. Same lang naman sa may LX20. 202 rin to eh. Tapos dito 801.
minsan nakalagay dyan is 101, minsan naman parang 501. Yan, depende na lang yan. Tapos depende na lang sa diskarte nyo kung anong bias ilalagay nyo. Ang ginagamit ko rito same lang sa may LX20 1.8 and then 220 ohms nalalagay ko rito. Ayan. So ngayon, stay tuned na kayo. Papalitan ko lang yung trimmer dito. Ipifix natin. Tapos tinanggal ko na rin yung value rito na yung resistor dito. Nakalagay na nga 3.3. Tapos yung katabi niya 3.3 rin 2.7 na nilagay. Ngayon, papalitan ko ng 3.3 para babalik sa dati. So ngayon guys, ito, binalik ko na agad yung board. Dahil napalitan ko na ng resistor, nakapix na yan. Ayan. Ayan. So, ito. And then, ito. Pasensya na kayo sabihin ng iba pulit-ulit na lang yung content natin. Wala yan lang yung mapasok na mga gawa rito Puro na lang AC and then yung mga power amp Kaya yung content ko is more on power amp din. Pero all around technician ako guys. Gumagawa ako ng video and then kahit anong klaseng mga kayang bunting-tingin gumagawa ako, repair ako. Nagkataon lang na yung video natin is yung puro power amp or puro audio. Yun na yun na yung nakakuan sa algorithm natin Kaya dire-diretso na lang. Ito nga microwave ito. Kasi ito yung tubig na may init and din lamig. Basta all around technician tayo. Lahat ginagawa natin. Ayan, balik tayo rito. Yun na. Pasensya, paulit-ulit na lang yung video natin. Yan. Ang kulang na lang is yung fuse and then mag-add ng transistor. Then sukatan muna natin ng kwanto. Magsusukat muna tayo ng bias bago tayo tawag nito, mag-add ng transistor kasi 7:06 na ng gabi. Ilang laban lang ng laban para sa ekonomiya. Kahit pa paano pasalamat tayo. May trabaho tayo. May gawa tayo ba? Ayun. Yan. Normal na siya. Normal naman talaga ito May baliktad na naman tong salang natin. Laging salang natin sa test prod baliktad Tignan natin kung baliktad nga lintik na yan. Kita rin natin test prod natin. One man game tayo wala tayong videographer. Wala pa tayong pambayad para sa videographer Small YouTube creator pa lang tayo. Ayan bias nyo. Halos na sa 0.25. Katulad sa LX20. Yan. Tapos dito. Yan, meron. Tapos dito, pangatlo. Okay. Tapos sa may kabila. Dito. Yun lang. Dito yung wala. Ba't wala dito? Walang bias dito Bakit ganon? Ito, wala dito. Sabihin, may problema rito. Double check ko muna to guys kasi walang bias dito sa kabila. Dito normal na. Dito wala. Umilaw naman parehas yung ilaw. Teka lang, babalikan ko kayo. Kaya pala walang bias. Kakalimutin na sa kakamadali Yung 3.3 pala hindi ko nailagay Yan, kulang pala ng isang resistor. Isa drive to may drive sa may preamp. Ngayon papalitan lang natin ito. Orange, red. Sorry. Ngayon lalagay ko lang ito and then sukatan natin ulit. Naibalik ko na ulit yung board and then nakasalpak na yung mga kable. Sukat ulit tayo. Yan, naway yun lang yung kulang ko. Lang, mabaliktad na naman yung test prod natin Ito. Sana okay na. Taas, naka-range tayo ng 50. Pati ako ng voltahe kanina Yan, 2.5 lang tayo. Pasensya na, magalaw-galaw yung camera natin. Yung iba nakakain na tayo nagtatrabaho pa. Ayan normal na siya Yan. Halos na sa 0.3. Ito. Yan, 0.3.
Same sa may kabila to. Yan o. Kabayas lang ng kwanto. Halos kabayas lang ng LX20. Ang kinaibahan nila is mababa lang yung voltahe rito. Ito nasa 62 lang. Yan. So ngayon, magdadagdag tayo ng transistor. And then balik natin sa matching para malagyan natin ng audio. Ganun lang kabilis yung trabaho ko, no? Yung medyo matagal lang yung kwan talaga. Yung putok yung board. Yan. Ay, butik eh, mataga. Yabang-yabang ko na ganun kadali eh. Meron pa pala. Meron pa pala. Maglalagay pa pala ako ng fuse dito. Pambira na yan, oh. Kaya stay tuned lang. Ko na yung power supply. And then ito. Nayangat ko na yung diode. Sa mga gustong gayahin, yan, ito lang. Ito, sariling diskarte ko to, ah. Eh, kung gayahin nyo, eh, nasa sa inyo na yan. Kung may diskarte pa kayong iba dyan, eh, mas okay. Gawa kayo ng ibang diskarte nyo. Pero sa akin, ganyan yung diskarte ko. Yan, binutasan ko na para abang dito sa may fuse box natin. Yan, yan yung pinutol ko. Ito, and then, ito. Sa ngayon, balik ko lang itong diode and then itong fuse para diretso na yung video natin. Ito yung isa. Yan. Dito yan nilalagay. Dito, and then dito. Yan. Magtaka kayo bakit dyan ako nagputol, dyan rin ako maglalagay. Baka babangga yung diode. Hindi yan. Kasi sa taas naman yung fuse eh. Yung diode sa baba naman eh. Ayun lang. Naway nakapagbigay idea ako sa inyo. And then, ito magiging kalabasan niya. Yan. Kapag naikabit na yung fuse box. Yan. Meron ng fuse na laman yan sa loob. Yan. O, diba? Mas maganda sa tingnan. Mas maangas. Ayun lang. Balik ko na sa may heatsink. Yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Magtaka kayo kung ano bakit kulay dilaw. Kapton tape yan. Naubusan ako ng Mika insulator eh. Kaya kapton tape ang nilagay ko. Yan rin naman ginagamit ko pag nag-assemble ako eh. Yan. 4 na rin to. Tapos ito nakapix na yung tornilyo. Dito ng paggagawa natin ng Ace na LX10. Eh, naabot ako ng alas 8 kagabi. Tinamad na rin ako. Tsaka masakit na yung ulo ko sa gutom. Trabaho lang trabaho. Walang kain. Walang pambili ng pagkain eh. Ayun, babalikan na natin para masunod na natin yung mga dapat sunurin natin na gawa. Yung isang Ace pa, oh. Yan nga, sabi ko. Isang Ace pa. Tapos ito, meron kakadala lang dito. Kababa lang, kaalis lang ni sir. Kung mapanood niya yung video na to, eh, shoutout sa kanya. From Lawang Bato, Valenzuela. Isang DBX na 231 and then GX7 Pro. Yan. Yan yung mga abangan nyo sa susunod na mga video ko. Maraming salamat kahit na malalayo eh dumadayo rito sa atin para magpagawa lang. So ngayon, meron na nakakabit na speaker to. Kasi nga kagabi napatino ko na ito eh. Bali audio na lang yung kulang eh. Ito kinabitan ko na ng speaker. Isang tweeter, isang bass. Bahala na kung aling bass yung maandar yan. Basta tag-iisa sila. Tapos ito, rectang 220 na ako ah. Yan. Oh, bahala ka dyan. Sa ugong, wala nang ugong. Ayun yung laptop natin, maandar na. Pina-non-stop ko lang siya. Meron na nga oh. Yan, copyright tayo. Ito pala yung maandar. Tambak pa. Para tambakan na yung box ko. Kitang-kita yung basura nung nailabas na yung mga gawa. Yan na, okay na. Minsan, pag ako kung papansinin ko yung LX10 saka LX20, parang mas maganda pa itong LX10 eh. Parang mas matibay pa yung LX10 kaysa LX20. Ilang voltahe lang naman yung kinataas ng LX20. Ngayon okay na to. Back to normal na yung amplifier na ito. Yun, sir, from Bukawi, Bulacan. Okay na yung Ace na LX10 mo. Wala na siyang ugong. Okay na, back to normal na. Tapos, i-recap natin yung mga ginawa natin. Nagpalit tayo ng hindi nagpalit.
Actually, nagpalit nga. Yung isang resistor na yan lang naman binago natin. Yung dating nakakabit dyan na, hindi dati. Yung kinabit ng unang gumawa is 2.7 yata yun. Yung original yan is 3.3. Nilka natin sa 3.3. And then, agad tayo ng power output or power transistor. Nagiging 4 pairs na siya. Yan. Kabilaan. Tapos, naka-fix bias na siya. And, ano ba? Nagdagdag tayo ng fuse. Yan. So, yun lang. Hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Always on the go na. 24/7. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, pag-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Ingat, God bless, and then peace out nila.